Mga kwento ni Kabano. Manood ka na. Papalayain ko kayo ngayon. Pero kapag nalaman ko na minamanmanan niyo pa ako, baka ipatumba ko na kayong dalawa. Mula rin bukas, wag na kayong papasok sa bawangan ko. Pati ang tatay mo. Pati na rin yung isa mong kaibigan na mukhang tuko. Ano? Bakit natatakot ka lumapit? Dahil ba kahinaan mo ang pilak? Sinong nagsabing natatatakot ako? Sa tunay na hindi ko kailangan malaman pa ang mga nalalaman mo. Ang mga ginagawa mo ngayon ay sapat ng dahilan para masabi kong wala kang may dudulot na maganda sa sangkatauhan. Ang masamang gawain sa kapwa ay may karmang katumbas. Hindi man ngayon, pero maaring sa mga susunod na bukas. Pinagpalang araw sa inyong lahat mga kabangers at sa lahat ng mga kayanggaw. Nais kong ibahagi ang isang kwento ng pagiganti at pagbawi. Ito ay nangyari sa baryo namin sa Mindanao. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan para sa imahe ng turismo. Sa karanasan na ito, ay natutunan ko na ang maling gawain sa kapwa ay talagang bumabalik sa iyo sa tamang panahon. Mas malupit, mas masaklap, at mas madugo. Pinuno ng kilabot ang baryo namin noon, at ang pinagmula ng mga kilabot na iyon ay walang iba, kundi ang mga aswang. Mga aswang na ang tanging layunin ay maitama ang mga mali sa paraan na alam nila. At ang paraan nila ay ang nagpasilip sa amin sa pintuan ng impyerno. Ako po si Baste, at ito ang aking kwento. Visit ng mga tamad na ito, oo! Kanina pa tapos ang break time ninyo pero nandun pa rin kayo sa kanto. Ano bang ginagawa niyo doon, mga hinayo pa kayo? Mga inutel! Huwag na kayong babalik kinabukasan, ha? Dahil tanggal na kayo! Pa, tingnan mo si Aling Petra, oh. High blood na naman dun, ah. Sino ba naman kasing hindi ma-high blood dyan, anak? Mga siraulo kasi yung mga yun, eh. Sinabihan ko na kanina na bumalik na rito sa bawangan. Aba, ang sasarap ng buhay doon sa kanto. Akala siguro nila hindi babalik si Petra. Sino ba kasi nagpasok sa mga yan? Tanggal na sila ngayon, oh. Kakapasok lang ng mga yun nung Lunes, ah. Sino bang mahilig magpasok ng tao dito, di si Francis? Lahat naman ang nilalagay rito, mga tamad. Puro pasarap. Kapag wala si Petra, tatamad-tamad at ang babagal kumilos. Pa, tawag yata kayo na Aling Petra, oh. Ay nako, idadamay na naman yata tayo sa init ng ulo. Bakit? May magagawa ba kami? Yung mga siraulong yon, inalis ko na. Ikaw ang gusto kong maghanap ng mga bagong kapalit nila, ha? Kapag si Francis ang naghanap hindi tumatagal Ay nako, wala rin po akong kakilala. Kailangan mo makapaghanap, Hermo. Kasi kung hindi, mas marami ang magiging trabaho ninyo dahil kakaunti na lang kayo. Aling Petra, meron po akong kilala, kaso dalawa lang po Basta matino at maayos magtrabaho, ipasok mo rito. Wala naman kayong nagiging problema sa sahod dito, hindi ba? Opo. Sige po, kakusapin ko muna sila. Wisit talaga mga tao yun no? Ang ganda-ganda ng gising ko kaninang umaga Tapos itong aabutan ko ngayon dito. Kung wala kayong mag-ama rito, ay nako, baka wala akong matinong tao. Yung iba ninyong kasama, kunwari matitino ang mga yon, pero mga siraulo din. Kung meron nga lang akong may papalit kagad sa mga yan, baka tinanggal ko na rin. O siya, sige na. Trabaho na kagad. Maaga kayong umuwi mamaya kasi aanihin lang naman ang mga yan. Naglakad na rin kami ni Papa pabalik sa taniman ng mga bawang kabanong. Si Aling Petra naman ay naglakad na lang din papalayo. Halata sa lakad niya ang pagkabana sa nangyari. Mabuti na lang talaga at hindi niya kami napagbuntungan. Istriktong tao si Aling Petra pagdating sa trabaho. Ayaw niya ng tatanga-tanga
Hindi naman siya kuripot sa sahod basta magaling at masipag ang trabahador. Minsan nga lang, kapag galit siya, ay dinadamay niya ang lahat. Kahit ang mga taong wala namang kinalaman sa pangyayari. Kami naman ni Papa, mag-iisang taon pa lang kami sa Bawangan. Nirekomenda lang din kami roon ng kumpare ni Papa. Yun na rin ang pinagkukunan namin ng panggastos sa pang-araw-araw. Sobrang lawak kasi ng Bawangan ni Aling Petra, hindi lang siya isang kapatagan. Ay, kapagod. Buti naman at natapos natin to agad. Makakapagpahinga tayo ng maaga. Si Aling Paring, hindi pa tapos. Tulungan na kaya natin. Hayaan mo sila dyan. Inuuna kasi nila yung chismis kaysa trabaho kaya gaul sila sa oras ngayon eh. Ang mahalaga, natapos natin ang sa atin. 4 na sako rin to. Ilagay na natin sa bodega para bukas kukunin na lang ng mga magde-deliver. Napatingin na lang ako ulit kina Aling Paring at sa kasama niya pang kapwa matanda. Totoo naman kasi mga chismosa mga yon, pero hindi ko pa rin maiwasang hindi maawa. Aabutin na naman kasi sila ng gabi sa Bawangan. Matapos naming dalhin sa bodega ang 4 na sakong bawang na naani namin, umalis na rin kami roon. Malapit lang din naman ang bahay namin kaya ayos lang nalakarin. Alam mo nak, kung nabubuhay pa ang mama mo, nasabi niya sa akin noon na pangarap niyang bigyan ako ng sariling taniman eh. Kahit anong tanim basta may tuturing na sa atin. Ang kaso nga lang, hindi na yun natupad nung nagkasakit siya. Nakukonsensya nga ako eh, kasi dapat ako yung nagbibigay sa kanya ng ganon. Pero siya pa nagsabi. Naiintindihan naman namin ni Mama yung nangyari. At saka, si Mama kasi ang may pera nun pa. Kaya si Mama ang may kakayahang makapagbigay ng ganun sa atin. Di ba, ganun naman sa pamilya? Kung sino ang meron, siya muna. Kung hindi lang siguro umepal yung mga kapatid niya, mas malaking mana sana ang napunta sa kanya. Sa akin mga kapatid niya eh. Kahit si Mama mo, iniwan ang lahat ng yaman ng ama nila. Dinoktor nila mga papeles para maliit lang ang mapunta sa mama mo. Pero kahit na ganon, magpasalamat pa rin tayo kasi may napunta sa atin. Kahit papano naipaayos naman natin yung bahay natin na dating kubo-kubo lang. Wala naman talaga nagagawang magandang kasakiman sa mundong ito pa. Tingnan mo yung mga politikong kurap. Marami nga silang pera. Pero palaging nasa panganib ang buhay nila. Pwede silang makulong. Pwede rin naman silang mamatay. Kaya nga kung ikaw, kung yayaman ka balang araw, wag na wag kang papasilaw sa milyones ha. Dapat, pinaghirapan mo kung anong meron ka. Kasi ang perang hindi mo pinaghirapan, madali lang din mawawala sa iyo. Inakbayan na lang ako ni Papa. Gustong gusto ko talaga ang mga ganong usapan namin tuwing pauwi kami sa amin. Masasabi ko na maswerte ako na may ganoong klase akong ama. Yung iba kasi, hindi nila ka-close sa mga tatay nila. Samantalang ako, sa sobrang malapit kami sa isa't isa, kilalang kilala niya ang pagkatao ko. Kahit nga utot ko, alam na alam niya kung ano ang amoy eh. Ang mabuti pa, pumunta ka na sa tindahan ni Puring. Kunin mo ron yung binili kong manok kaninang tanghali para makapagluto na ako. Sige pa. Ako na rin magsisibak ng kahoy. Pahinga na muna kayo. O sige. Ay, siya nga pala. Mamayang gabi ha. May gagawin tayo. Matapos kong makapaghugas ng paa at kamay, agad na rin akong lumabas ng bahay at nagtungo sa tindahan. Pauwi na sana ako nang makasalubong ko ang 2 kong kaibigan na si Morong at Nonoy. May daladalang bola, pawis na pawis, pero nakasimangot ang mukha nilang dalawa. Oh, bakit ganyan ang mukha nyo? Wala ko, talo na naman kayo sa pustahan oh. Ito kasing tanga na to eh. Ang sabi ko, ipasa sa akin. Libre ako sa gilid. Sabi ko, hoy, dito, dali, pasa mo sa akin. Tira ko kagad. Alam mo ginawa? Ano? Nag-dribble si tanga. Umatras pa ng konti.
nakita ng mga kalaban na tumapak siya sa linya. Ayun, turnover. Sinubukan niya pang ang itira kahit step in na siya eh. Langya, kapos yung tira. Pre, nasa ilalim na ako oh. Gigilid lang ako ng konti. Pasok na sana kaagad eh. Lamang sana kami. E di, nanalo yung kalaban nyo. Nanalo. Isa lang lamang. Matatanggap ko ba sana kung tinambakan kami. Kaso, dikit yung laban eh. Pre, muntikan tong bugbugin ng mga kakampi namin. Naawat ko lang. Ikaw naman kasi Noy eh. Para ka naman tanga eh. Bakit ka ba nagbida-bida? Kung makasabi kasi to sa akin ng mahina, wagas eh. Ay ayun, nagbuakaw ako. Sinubukan ko lang naman eh. Para patunayan na hindi ako mahina. Kaso, anong nangyari? Sira ulo ka pala eh. Sinabi ko lang naman yung para magseryoso ka sa laro. Puro ka kasi pasikat eh. Porque nanonood si Nadia kanina. Yan, wala ka tuloy score kahit isa. Hindi mo kasi alam kung ano yung pakiramdam na nanonood yung crush mo. Ngayon alam ko na yung feeling. Nakakatanga. Wala ka nga sa hulog pre. Sarap mong yakapin sa leeg. Baka mag-alala, babawi ako sa susunod. Buti sana kung kumampi pa sa atin sila Robert. Ayaw nung ng tanga eh. Eh bakit? Magkano ba pustahan nyo? 100, isang tao. Tapos itong nagpatalo, wala pang pusta. Inabunuhan lang ni Robert. Ayos lang yan. Bawi na lang siguro sa susunod. Eh ikaw, saan ka naman pupunta? Pinakuha lang ni Papa yung binili niyang manok kanina kay Aling Puring. Ay, siya nga pala. Baka trip niyong pumasok sa bawangan ni Aling Petra. Nagkatanggalan kasi kanina eh. Baka lang naman gusto niyo ha. Okay naman pasahod ni Aling Petra eh. Kapag natapos nyo ng anihin lahat ng bawang, ano pang gagawin? Siyempre, magtatanim ulit ng bago. Panibagong trabaho yun. Ano, ayaw niyo ba? Sige, pag-isipan ko. Kababanas kasi ako sa mukha ni Aling Petra eh. Alam niyo namang banas ako doon kasi grabe kung matahin si nanay nung nakaraan eh. Naniningi lang ng utang, kala mo kung sino eh. Pag-iisipan ko rin pre. Kapag hindi kami natuloy dun sa pupuntahan namin ni Kuya sa bayan, pasok ako dyan. Kailangan ko na ng sagot niyo bukas mga pre. Wala naman akong pasok bukas kaya puntahan niyo na lang ako sa bahay. Tinapi ko na lang sila sa balikat at pinagpatuloy ko na lang ang paglalakad. Natatawa na lang ako kapag naalala ko kung papaanong kinuwento ni Morong ang katangahan ni Nonoy. Pag-uwi ko sa amin, agad na ring nakapagluto si Papa. Masaya naman ang naging hapunan namin noon. Pagkatapos, inihanda na rin namin ni Papa ang mga gamit namin. Pati na rin ang mga sirang bawang na kasama sa inani namin. Mga bawang na hindi maisasama sa pag-deliver. Iniipon kasi namin ang mga bawang na yon at ang mga bawang na maiipon namin ay ginagawa naman namin pangontra sa mga aswang. Tama po ang narinig niyo mga kabangers. May aswang sa lugar namin. Pero hindi namin alam kung nasaan. Ang pinangahawakan lang namin ni Papa ay matagal na naming paniniwala na darating ang araw, bigla na lang magbabalik ang mga nilalang na yon. Noon kasi, ayon sa kwento ni Papa at ng iba pa niyang kakilalang matanda, dating maraming aswang sa amin. Pati na rin sa mga katabing nayon. Pero bigla na lang daw nawala ang mga yon sa hindi malamang dahilan. Pa, matanong ko lang, total, paghahanda naman natin to sa mga aswang, di ba? Bukod sa ating dalawa at sa mga kakilala mo na wala na rin dito sa atin, sino pang nakakaalam na pwedeng bumalik ang mga aswang? Sa totoo lang, wala na. Wala nang ibang nakakaalam kundi tayong dalawa na lang. Bakit hindi kaya natin sabihin sa kanila para makapaganda naman sila? Naalala mo ba yung nakausap ko si Kapitan tungkol sa mga aswang? Tinawag lang niya akong baliw eh. Hindi sila naniniwala. Magmumukha tayong siraulo sa paningin nila. At saka, tingnan mo nga yung mga residente sa atin. Wala silang pakialam sa mga ganong uri ng kwento. Gagawin lang nila tayong katatawanan. Subukan natin na sabihin sa kanila, wag na. Isa pa, ayaw din ni Petra ang usapang tungkol sa mga aswang.
naalala mo yung isang bago sa bawangan na nagbanggit lang tungkol sa aswang tinanggal niya kaagad. Baka mamaya mangyari sa atin yon. Bakit kaya ayaw ni Aling Petra pag-usapan yung mga ganun, no? Wag na natin alamin. Ang mahalaga naman sa akin, meron tayong maayos na trabaho. At kahit na papano nakakaahon tayo sa araw-araw. Ito na lang natin ang atensyon natin sa mga ginagawa nating paghahanda. Ilang sandali lang ay narating na rin namin ang sapa kung saan naroon nakatirik ang ginawa naming kubo. Sikretong lugar yon para sa amin. Doon nakaimbak lahat ng pangontra na ginagawa namin laban sa mga aswang. Sobrang liblib na noon kaya walang nakakaalam noon kundi kami lang. Binuksan na kaagad namin ni Papa ang malaking lampara. Nilabas na namin ang 5 kilong bulok na bawang na naipon namin sa bahay. Nagsimula na rin kaming magsiga ng apoy para lutuin ang bawang na yon. Meron kaming hinahalo ng likido sa bawang. Galing pa yon sa isang albularyo sa bayan. Ayon sa albularyo, pinapalakas ng likido na yon ang amoy ng bawang. Pa, sigurado kayo na itong langis ng bawang epektibo talaga pangontra sa mga aswang? Yun naman ang sinabi sa atin ng albularyo, hindi ba? Mapapatunayan natin yan kapag nakaharap na natin ng mga aswang. Ikaw ba? Handa ka na bang makaharap sila? Hindi ko rin alam pa Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi ako papayag na mabiktima nila tayo. Inilabas na lang muna namin ang termos at saka nagtimpla ng kape. Habang naghihintay na kumulo ang nakasalang, nagmuni-muni kami ni Papa. Pumasok kami sa kubo at binilang ang mga garapon ng langis na naipon namin. Nasa 21 na yon sa halos 2 buwan na naming ginagawa yon. Maya-maya lang, natapos na rin kami. Nilagay na namin sa garapon ang nagawa naming langis. Siniguro na muna namin na walang tao sa paligid bago kami umuwi. Pagdating sa bahay, natulog na rin kami dahil dakong 11:00 na rin noon. Naunang nakatulog si Papa, habang ako naman nakatingin lang sa kisame. Iniisip ko pa rin ang sinabi ni Papa kung sakaling dumating ang mga aswang. Handa ba talaga akong harapin ang mga yon? Nak, gising! Si Morong at Nonoy nasa labas, hanap ka. Ang aga naman ng mga yan. 9:00 na uy, tanghali na. Bumangon ka na, tinihintay ka na nila sa bakuran natin. Nagilamos muna ako at nagpalit ng suot. Pagdating ko sa labas, nakita ko kagad ang 2 mokong na nakangiti habang ngumunguya ng pandesal. Uy, nagigising lang ng tagapagmana ng bawangan Pre, tiningnan kita kanina habang natutulog. Ang pogi mo kapag tulog. Sana, lagi ka na lang tulog. Mga siraulo, bakit ba kayo nandito? Kaaga-aga nabubisit kayo. Di ba sabi mo kailangan mo ng sagot namin? Pasok kami sa trabaho nyo. Sigurado ba kayo dyan? Bawal ang makukulit at tatamad-tamad doon. Mangher mo naman, para namang hindi mo kami kilala. Kaya nga ako nagtatanong kasi kilala ko kayo Kaya naman namin magtino, mangher mo. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Basta, alam nyo naman na stricto si Aling Petre. Kaya kapag nandun na kayo, dapat maayos kayo magtrabaho Kailangan ko ng pera kaya magtitino talaga ako. Ako rin. Kailangan ko ng pera. Gusto kong mag-Maynila Mag-ipon ako para makaluwas ako. Ano naman ang gagawin mo sa Maynila? Maghanap ng trabaho. Baka nandun talaga yung buhay ko Please lang, kapag nasa Maynila ka na, huwag kang tatanga-tanga mag-basketball. Maraming bubugbog sa'yo ron. Tingin mo pupunta ako doon para lang mag-basketball? Siraulo ka rin pala O sige na, tama na yan. Ang mabuti pa tapusin nyo na yung kinakain nyo para pupuntahan na natin si Aling Petra. Ipagpapaalam ko na kaagad kayo sa kanya. Makalipas ang ilang minuto, agad na rin kaming lumarga patungo sa bahay ni Aling Petra. Pagdating namin doon,
naabutan na naman naming nagbubunga nga ang matandang yon. Pinagagalitan na naman ito ang mga kasambahay. Medyo nag-alangan kaming pumasok. Aalis na sana kami, ang kaso nga lang nakita na kami ni Aling Petra. Pinalapit na kami kaya wala na rin kaming nagawa. Magandang umaga po, Aling Petra. Nandito po kami. Yan ba ang ipapasok mo? Opo, sila pong dalawa. Itong isa, hindi ko to kilala. Itong isa, kilala ko to. Anak to ni Magda. Ikaw ba si Morong? Oo, ako nga ho. Ang gusto ko lang namang malaman ay kung kailan magbabayad ang buo ang mama mo. Hindi ko po alam eh. Siya po kaya ang tanungin nyo. Bakit hindi mo alam may anak ka niya? Alam mo, napupuno na ako dyan sa mama mo, ha? Counting-counting na lang talaga, ipapabarangay ko na yan. Siguro po ipabarangay nyo na. Wala rin naman akong magawa eh. Makulit si mama, utang ng utang, wala namang pambayad. Uy, pinagsaasabi mo, nanay mo yun, ha? Alam niyo mga pre, tama naman si Aling Petra eh. Ipabarangay ang mga hindi marunong magbayad para matuto, para magtanda, at para magsikap sila sa mga buhay nila. Tatamad-tamad kasi sila kaya ayan, puro utang. Ha? Gusto ko itong kaibigan mo, Baste. Sige, papasukin mo na ito bukas. Ako po. Ikaw, sige, sumama ka na. Ayoko lang ng tatamad-tamad, ha? Kapag oras ng trabaho, trabaho lang. Naintindihan niyo ba ako? Masaya ang dalawang kaibigan ko nung umagang yon. Nagkaroon sila ng trabaho nang hindi man lang nahihirapan. Mabuti na lang talaga ay magaling mang-uto si Morong. Pero ang totoo naman talaga, hindi rin siya sang-ayon sa mga pinagsasasabi niya. Sinabi niya lang yon para hindi na makapagsalita pa ng kung ano si Aling Petra at para mas madali siyang matanggap. Oh, paano ba yan? Mula bukas magkakasama na tayo magtatrabaho dun. Maayos kayo Ayaw ko ng bulilyaso. Baka kami ang mapahiya ni Papa kapag pumalya kayo. Ito naman si Baste. Anong tingin mo sa akin? Hindi gumagamit ng utak? Oo nga, ito talaga Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ang akin lang naman, minsan kasi mga siraulo din kayo Malay ko ba kung bigla-bigla na lang kayong magiging buwang dyan? Huwag ka maglala sa amin. Hindi ka naman namin bibigyan ng kahihiyan Lalo na si Mang Hermo. Aba, dapat lang no? Dapat trabaho lang. Tinuwanan na lang ako ng dalawa. Ang totoo, kahit na gusto ko rin silang makasama sa trabaho, medyo nababahala din ako. Kung minsan kasi talaga, hindi ko rin mabasa ang tumatakbo sa utak nila. Ganun pa man, dinadasal ko na lang na sana hindi sila gumawa ng kahit na anong kalokohan. Kinabukasan, bandang 8:00, lumabas na kami ng bahay ni Papa para pumunta sa taniman ng bawang. Dadaanan namin ang bahay ni Morong at Nonoy. Pero bago kami makarating doon, narinig namin ang isa sa mga tsismosa ng lugar namin. Meron daw natagpo ang bangkay ng isang lalaki sa gilid ng kalsada. Madadaanan din namin yon. Nagmamadali kaming tumungo roon. Pagdating namin, nagkukumpulan na ang mga tao. Pagsilip namin ni Papa, nandun din si Morong at Nonoy. Oh, anong nangyari dyan? Nakita na lang dyan ngayon lang. Puro sugat katawan Daming hiwa na malalaki. Parang pinagtatataga. Tapos, butas yung leg. Ang sabi ng nakakita kanina, bandang 6:00 daw, lumagapak dyan 8:00 na. 2 oras na nakalipas. Walang napapadaan dito kaya ngayon lang nakita yan. Kung may nakakita siguro ng mas maaga, baka naitakbo pa sa ospital yan Hindi. Kahit itakbo yan sa ospital, baka hindi na rin mabuhay yan. Tingnan nyo nga lasog-lasog yung katawan. Parang tinapon lang dyan habang naghihingalo na Nagkatinginan kaming dalawa ni Papa nang merong kaming mapansin sa katawan ng bangkay. Hindi yun mga taga. Bakasyon ng mga kalmot. Hindi na kami nagsalita ni Papa. Nang maglakad na kami papunta sa bawangan, tahimik lang kaming dalawa.
hindi namin mapag-usapan yung naiisip namin dahil kasama namin yung dalawa. Tingin nyo, Mang Hermo, sino kaya yung posibleng gumawa nun? Nako, hindi ko alam. Hindi ko rin naman kilala yung biktima eh. Hintayin na lang natin yung sasabihin ng mga pulis. Tapos, hindi natin alam no, mabangis na halimaw pala yung suspect. Yung parang sa mga palabas, sa mga horror. Di ba may ganon? Siyempre, joke lang no. Hindi naman totoo halimaw eh. Ang totoo na halimaw, si Aling Petra kapag nagalit. Uy, mamaya may makarinig sa'yo dyan. Ang dami pa namang chismosa sa trabaho natin. Nako, kapag ikaw ang napaginitan, wala ka na kagad trabaho, sinasabi ko sa'yo. Tigilan mo nga kakaganyan mo, Murong. Baka nakakalimutan mo. Umanga sa'yo si Aling Petra dahil sa mga pinagsasasabi mong hindi naman talaga totoo. Nagtawanan na lang kami nung mga sandaling yon, Kabanong. Maya-maya lang ay nakarating na rin kami sa Bawangan. Nung mga sandaling yon, naririnig na kagad namin ang mga chismosa na nagbubulungan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa bangkay ng lalaki. Palibasa, wala si Aling Petra sa mga oras na yon. Nagsimula na lang kami magtrabaho. Maayos namang gumalaw ang dalawa, kaya wala akong naging problema sa kanila. Dakong 4:00 na ng hapon nang matapos kami. Marami-rami man kaming nagawa pero dahil sa kabilisan namin ay maaga kaming natapos na lahat. Nagtataka nga ang iba sa amin dahil para kaming mga nagmamadali. Uy, easy-easy lang pala eh. Kung ganito lagi trabaho, di man lang ako mapapagod nito. Paano ka mapapagod eh? Mas madalas ka pang tumunganga kaysa kumilos. Pasalamat ka talaga wala si Aling Petra. Kung nandito yon, tanggal ka kagad. Huwag mo nang uulitin yung ganyan ha, Noy. Hindi yan nakakatuwa. Lulanin mo. Pangalan ni Basti at Mang Hermo ang nakataya rito. Papapaya sila kapag nagkaroon ng problema sa atin. Nasa labas na kami ng sakahan ng mga sandaling yon. Hinihintay na lang namin si Papa dahil may binalikan siya sa loob. Habang nasa kanto kami, nakita naming dumating ang sasakyan ni Aling Petra. Sandali yung pumarada sa harapan namin. Bumaba ang salamin ng sasakyan. Bumungad si Aling Petra at saka pinalapit ako. Magandang hapon po, Aling Petra. Ayos naman po ang Bawangan. Natapos na po namin yung mga ginagawa namin. Sino na lang ang naroon? Yung matatanda po, hindi pa rin po sila tapos eh. Ay nako, mga buwisit talaga. Paano? Puro chismis na lang ang ginagawa nila. Ay, siya nga pala. Hindi kami nakadaan doon sa 100. Ano bang meron? Sa may malapit po ba sa bakanting lote? Oo, may inaayos ba ron? Wala naman po. Ano po kasi, hindi niya pa po ba alam? Ang ano ba kasi? Ano po kasi, may natagpuan po kasing bangkay doon. Lasog-lasog po yung katawan. Sobrang daming malalaking hiwa po. Tapos nito lang, kaninang 2:00 lang po, natukoy na po yung pagkakakilanlan ng biktima. Ano po kasi, dating trabahador niyo po raw yun sa bahay niyo eh. Si Redentor po. Si Redentor? Patay na? Opo, patay na po siya. May pumatay po sa kanya. Noong mga sandaling yun, Kabanong, ay gusto ko na sanang sabihin na malaki ang tsansa na aswang ang pumaslang sa lalaki. Ang kaso nga lang, naalala kong ayaw niya palang pinag-uusapan ng ganong bagay. Nagulat na lang ako nang bigla siyang humarurot paalis. Nakita ko sa mukha niya ang kaba at pangamba na hindi ko alam kung saan ang galing. Problema nun. Ewan ko. Sinabi ko lang naman yung tungkol dun sa lalaking bangkay. Di ba dati niyang tao yung biktima? Kaya baka nagulat lang siya. Baka nga siguro. Gagi ka pre. Baka naman nagalit sa'yo. Baliw, hindi. Kilala ko pag nagagalit yun. Sisigawan ka kagad nun. Nakibit balikat na lamang kaming tatlo ng mga sandaling yon, Kabanong.
Maya-maya lang din ay dumating na rin si Papa. Pag-uwi namin, agad naming napag-usapan ang nangyari sa lalaki. Pareho talaga kasi naming iniisip na may kinalaman talaga ang mga aswang sa nangyari. Hindi malabong aswang ang gumawa nun pa, no? Kitang-kita pa lang sa mga hiwa sa katawan ng biktima eh. Ang malaking tanong ngayon, saan kaya yung lungga ng mga aswang na yan? At bakit yung tauhan pa ni Petra ang dinali? Ang tingin ko pa, basta-basta na lang ng biktima yung aswang na yun. Siguro gutom. Kaya kahit sino na lang ang mahila umahatak niya papunta sa dilim. Ano man ang motibo ng aswang na yon, dapat maghanda tayo, anak. Sa oras na magbalik na sila, kawawa ang buong baryo natin. Pa, ano ba talaga meron sa baryong ito? At bakit naiisip mong itong una nilang pupuntahan? Nasabi ko na sa'yo noon, hindi ka talaga nakikinig, anak eh, no? Yung ba yung dahilan na sila ang unang nagmamay-ari ng lugar na ito? Mismo! Nakko, sana lang talaga mali tayo ng inaakala. Sana nga hindi aswang yung dumalid dun sa dating tauhan ni Aling Petra. Hindi magandang mangyayari kung magkataon. Napapailing na lang kaming pareho ni Papa. Maya-maya lang ay pumasok na rin kami sa bahay. Maaga kaming natulog noon dahil marami kaming gagawing kinabukasan. Mga bandang 8:00 na kami nakaalis ng bahay. Sakto naman na inaabangan na rin kami pala ng 2 kong kaibigan. Pagdating namin sa Bawangan, merong dumating na listahan ng mga transaksyon ni Aling Petra galing Maynila. Ako ang pinagkakatiwalaang dalhin yon sa bahay na matandang babae. Nagpasama na lang ako kay Nonoy, tutal nakabreak naman kami sa trabaho. Malaki rin talaga tong bahay ni Aling Petra, no? Malamang, mayaman eh. Normal lang sa kanila na may ganyang bahay. Eh di ba, mayaman din yung pamilya niya? Oo, mayaman talaga yung angkan nila. Ang sabi-sabi pa nga marami din silang negosyo sa ibang probinsya. Ay, ayan na siya. Huwag ka na maingay. Natigilan kami sa pagbubulungan na makita naming lumabas na ng bahay si Aling Petra. Pagkalapit niya ay agad kong iniabot sa kanya ang listahan ng mga transaksyon. Nasiguro mo na bang tama ang lahat ng ito, Baste? Opo, Aling Petra. Nabasa ko po yan at nasuri ko na maigi. O siya, sige. Makakaalis na kayo. Sige po. Pero, Aling Petra, ayos lang po ba kayo? Kailan ko sinabi na pwede ka magtanong ng ganyan sa akin? Pasensya na po. Medyo nag-alala lang po ako sa inyo kahapon. Aling Petra, ano bang balita ron sa dati niyong tauhan? Nakausap niyo po ba yung pamilya niya? Chismoso ka ba? Ay, hindi po. Curious lang naman po. Umayos na nga kayo, bago pa ako mairita sa mga mukha ninyo. Lalong-lalo ka ng lalaki ka. Napakamot na lamang sa ulo si Nonoy nang duru-duruin siya ni Aling Petra. Hindi na kami nagsalita at agad na ring naglakad paalis. Bakit kaya ganun yung ugali ng matandang yun, no? Parang pinagli sa sama ng loob eh. Yamo na. Dapat kasi hindi na lang tayo nagtanong eh. Ay, siya nga pala pre. Narinig ko lang dun sa matatanda sa bilyaran. Posible din daw na aswang yung dumalid dun sa biktima. Nang marinig kong sabihin yun ni Nonoy, ay napatigil ako sa paglalakad. Nagtaka naman siya kung bakit. Nabasa niya sa reaksyon ng mukha ko ang pagkabahala. O pre, ayos ka lang ba? Bigla ka yatang naging seryoso ah. Takot ka ba sa aswang? Ay mali, naniniwala ka ba sa aswang? Kung sasabihin ko ba sa iyong oo, naniniwala ako sa aswang. Maniniwala ka bang may aswang? Ang kwento kasi sa akin ng lola ko dati, totoo naman daw yung mga aswang na yan. Ang kaso, nung panahon pa naman daw yan ng mga Kastila. Pero ngayon, baka naman wala na sila. Kaya hindi na rin ako ganong naniniwala na aswang yung gumawa nun sa biktima eh. Niisip namin ni Papa, aswang yung gumawa nun. Paano nyo naman nasabing aswang? Anong pruweba nyo? Yung mga hiwa, malalaking hiwa. Yung butas sa leeg. Sa palagay namin, butas yun para mas madaling sipsipin yung dugo ng katawan.
Kitang-kita mo naman, di ba? Putlang-putla yung kulay ng lalaki. Parang tuyot na rin. Kaya ang nasa isip namin ni Papa, posibleng aswang nga. Nakakapagtaka rin kasi na magkaroon ng kaaway yun eh. Malinis naman ang record niya sa barangay. Sabi rin ng ibang dating tauhan ni Aling Petra, mabutit mabait naman daw yung lalaking yun. Kung aswang man ang pumatay doon, sigurado akong hindi naman tatagal yun dito sa atin eh. Ang dami ba namang sinaulo dito? Ewan ko na lang kung mabuhay pa siya rito. Hindi na lang ako nagsalita at nagtungo na lang kami sa bawangan. Pinagpatuloy na lang namin ang pag-ani ng mga natitirang tanim na bawang. Dakong 6:00 na kami natapos. Yung matatandang kasama kasi namin ay maagang nagsiuwian kahit hindi pa tapos ang ginagawa nila. Wala kaming nagawa nila Papa kundi kami na lang ang tumapos. Kapag naabutan kasi kami ni Aling Petra kinabukasan, kami naman ang mayayari. Hindi naman gaanong nakakapagod ang ginawa namin. Masakit lang talaga sa likod dahil sa kakayuko. Habang naglalakad kami pauwi, napatigil kami nang merong kaming marinig ng malakas na tunog ng paniki. Medyo kinabahan ako noon, Kabanong. Ayon kasi sa nabasa ko, parang ganun na ganun din ang tunog ng isang wakwak o tiktik. Pero hindi namin gaanong pinansin. 6:00 pa lang naman noon, kaya ang nasa isip ko, wala namang mga ngaswang ng ganoong kaaga. Malapit na kami sa baryo namin nang marinig namin uli yun. Pagtingala namin sa itaas, nakita namin ang malaking paniki na naglambitin sa sanga ng isang puno. Malaking paniki siya. Hindi normal ang pagkalaki niya. Yung pre oh, baka aswang na yan. Awu! Uy, tigil mo nga yung kakaganyan mo. Nakakairita ka. O bakit? Takot ka rin ba sa aswang? Takot ka ano? Takot ka bali. Takot ka. Bakit naman ako matatakot sa hindi ko naman pinaniniwalaan? Tahimik lang kaming dalawa ni Papa noong mga sandaling yon. Nakatingin lang kami sa malaking paniki. Sinusuri namin kahit na medyo malayo kami. Nagkatinginan kaming dalawa ni Papa. Nagsenyasan. Sa tingin na yon, alam na namin na ang paniking nakikita namin ay hindi lang basta paniki. Isa yung aswang. Kinakabahan kaming dalawa ng tatay ko. Kumpirmado na naming meron ng aswang na gumagala sa baryo namin. Kaso ang problema, hindi naman namin alam kung dapat ba naming sabihin sa iba o hindi. Nababahala naman kasi kami na baka magalit sa amin ng mga pamunuan ng barangay at isiping nananakot lang kami. Mangher mo, Basti, ayos lang ba kayo? Kanina pa kayo nakatingin sa paniki na yan ah. Kayo dalawa, mauna na kayo maglakad. Susunod na kami. Bakit? Uhuliin niyo ba yung paniki na yan? Kung sa bagay, tiba-tiba kayo dyan kapag nabenta niyo yan sa inchik. Ang laki ba naman eh? O sige, una na kami. Bukas na lang ulit ah. Nang masiguro naming wala na sila Murong at Nonoy, mas lumapit kami sa nakasabit na paniki. Pero bago pa namin yun magawa, bigla na lang siyang lumipad papasok sa kagubatan. Bah, di ba delikado kung papasok tayo ng gubat? Lalo na aswang yun. Baka mamaya, pinapakagat niya lang tayo. Ako na lang mag-isa. Hintayin mo na lang ako rito. Hindi, sasama na ako. Mas delikado kung mag-isa ka lang. Kailangan nating masundan ng paniking yon para malaman natin kung may kasama pa ba siya o wala na. Handa mo, itak mo. Baka may makainkwentro tayo. Noong mga sandaling yon, Kaabanong, aminado kong sobra kong kinakabahan. Alam ko kasing malaki ang tsansa na mapahama kami. At bukod pa ron, yun din ang unang beses na gagawin naming sumunod sa isang aswang. Ganun pa man, nilaksan ko na lang ang loob ko. Hindi ko rin naman kasi kayang pabayaan na lang ang tatay ko sa gubat. Habang naglalakad kami ng mabilis sa kagubatan, naisipan namin gamitin ang daladala naming flashlight na sira-sira na rin. Mahina ang liwanag na meron yon pero pinagtiyagaan na lang din namin. Napalayo na kami pero hindi kami nakaisip na umatras. Sinuyod namin ang tingin ng paligid. Wala kaming nakita. Tinutukan din namin ang ilaw ang mga puno
Pero wala pa rin. Mga ilang sandali lang, nakarinig na kami ng malakas na pagaspas. Napupo agad kami ni Papa. Malakas ang kutob namin noon. Pakpak yun ng aswang. Marahang kaming naglakad at sinilip kung saan yun nanggagaling. Pinatay na muna namin ang dala naming ilaw dahil malakas din naman ang liwanag ng buwan. Pagtingin namin, kita namin ang isang lalaki na nakatayo sa harapan ng malapad na puno. Nakabuka ang malaki niyang pakpak. Naririnig din namin ang mahihina niyang angil. Napatakip na lang ako ng bibig para hindi ako makalikha ng ingay. Sa mga pagkakataong yon, parang bigla ko na lang naisip na umatras na. Pero si Papa, nararamdaman ko sa kanya na buong buo ang loob niya. Pa, anong gagawin natin? Susubukan natin patayin ang aswang na yan. Baka yan na nga ang pumaslang doon sa lalaki. Kakayanin ba natin? Wala tayong dalang pangontra. Kung wag kaya muna, bumalik na lang tayo kapag dala na natin yung mga langis. Kung sa bagay, may punto ka. Palis na sana kami noon, pero biglang may naapakan si Papa na marupok na sanga. At dahil doon, nakagawa kami ng ingay. Dahilan para mapadako ang tingin ng lalaking aswang sa kinaroroonan namin. Ang tanging nagawa ni Papa, tumakbo, kumaripas ng mabilis. Naramdaman na lang namin na sinusundan na pala kami ng aswang. Naririnig namin ang bawat pagaspas ng pakpak niya. Bilisan mo, pambihira. Bata ka ba pero mas mabilis pa akong tumakbo sa'yo. Sandali naman pa. Ito na nga oh. Nang makarating na kami ulit sa kalsada, hindi na nagpakita pa ang aswang. Hingal na hingal kami ni Papa habang nasa gilid kami. Sakto namang dumaan ang sasakyan ni Aling Petra. Mukha niya kagad ang bumungad sa amin nang bumaba ang salamin. Samahan niyo ako sa bahay. May ipapalipat lang akong mga kahon. Ngayon na ho? Kailan mo ba gusto? Sa susunod na taon? O sige ho. Sige na, sumakay na kayo. Nakita ko kayong galing sa loob ng gubat. Hingal na hingal kayo. Bakit? Anong nangyari? Nagkatinginan kami ni Papa. Nag-isip kami ng ibang dahilan dahil alam naming ayaw ni Aling Petra ang usapang aswang. Mabuti na lang ay mabilis ako nakapag-isip ng mga sandaling yun. Ano po? Maghahanap po sana kami ng panggatong. Ang kaso, may nakita kaming bayawak eh. Hinabol kami. Ang bilis. Kalalaki niyong tao, takot kayo sa bayawak? Napatawa na lang din kami ng pilit. Pero ang totoo, hindi pa rin talaga kami nakaka-recover sa nangyari. Nang makarating na kami sa bahay ni Aling Petra, pinagtulungan namin buhatin ni Papa ang 4 na malalaking kahon papasok sa bahay niya. Pagkatapos, binigyan kami ni Aling Petra ng bayad at ilang tira nilang pagkain sa ref. Paalis na sana kami nang biglang tawagin kami ulit. Edma! Bakit Petra? May ipapagawa ka ba? Sa bawangan natin, wala ba kayong napapansin na kakaiba? Kakaiba? Anong klaseng kakaiba? Yung bang parang meron kayong nakikitang kaduda-dudang tao? Wala bang umaaligid doon? Lahat ba ng nakikita nyo ron kilala nyo? Wala naman kaming nakikitang kaduda-duda. Kilala naman namin ang mga naroon. Bakit? Ano bang problema? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung nasa maayos kayong kalagayan doon. Tungkol ba ito sa dati mong tauhan? Huwag ka na magtanong dahil ayaw kong pag-usapan yan ngayon. Sige na, umalis na kayo. Sige ho. Maraming salamat ho. Nakauwi naman kami ni Papa ng ligtas sa amin. Yun nga lang, na nakitang binti niya dahil sa kakatakbo namin. Kaya bago kami pumasok sa bahay para matulog, hinilot-hilot ko muna ang binti niya para maikalma. Pasensya na kung ikaw pa gumagawa niyan ha. Hindi ko na rin kasi maabot ng maayos yung binti ko, nak eh. Ano ba kayo pa? Hindi mo naman kailangan humingi ng pasensya anak mo ko eh.
obligasyon ko rin naman na alagaan ka, lalo na tumatanda ka na. Hindi mo pwedeng gawin yan habang buhay, nak. Darating ang araw magkakapamilya ka. Kaya dapat handa ka sa mga panahon na kailangan mo nang iwan ng ganitong gawain para sa ama mo. Habang wala pa akong pamilya, sisiguraduhin ko na maaalagaan kita. Sebastian, anak. Huwag mo namang ikulong ang sarili mo sa pag-intindi sa akin. Alam mo, hindi obligasyon ng anak na alagaan ng mga magulang niya kapag tumanda na. Kaya hindi mo ito gagawin habang buhay, ha? Hindi obligasyon? Malaki ang utang na loob ng mga anak sa mga magulang nila. Hindi rin obligasyon ng anak na tumanaw ng utang na loob sa mga magulang. Kasi lahat ng ginagawa ng magulang, yun ang dapat. At hindi yun dapat isinusumbat sa mga anak. Sige, hindi obligasyon na alagaan ng magulang o tumanaw ng utang na loob. Pero para sa akin, ang isang anak, obligasyon niyang iparamdam pa rin ang pagmamahal niya sa mga magulang, lalo na sa mga oras na hindi na nila kayang gampanan ng tama ang pagiging haligi o ilaw. Nako, lumalalim na ang pananalita mo, anak, ah. Pero alam mo, masaya ako at proud ako sa iyo. Kahit mag-isa na lang kitang pinalaki, lumaki ka naman ng tama. Nasa dugo naman kasi natin ang pagiging mabuting tao pa. Si Mama, mabuting tao. Ikaw, ganun din. Kaya wag na kayong magtaka. Yan ang pwede nating ipagmalaki, anak. Sandali kaming natigil sa masayang usapan namin nang biglang humangin ng malakas. Nang maramdaman namin ang lamig ng klima, agad na nagbalik sa alaala namin ang nangyari sa gubat at kung ano man ang nakita naming kahindik-hindik doon. Kailangan nating mas mag-ingat. Nakilala kaya tayo ng aswang? Yun nga ang hindi natin alam. Kaya dapat mas mag-ingat tayo. Kasi wala tayong ideya na baka nakakasalubong na pala natin siya sa daan. Paano kung bumili na tayo ng langis na lana sa albularyo para malaman natin kung may aswang sa paligid? Alam mo naman ang mga albularyo sa bayan. Kung tumubo akala mo mayayaman ang binebentahan nila. Ang mamahal. Saka, tingin ko saka na natin bilhin yan. Wala pa tayong pera ngayon Magtatanong-tanong na lang ako sa mga kakilala ko sa kabilang baryo kung anong magandang ipalit sa langis ng lana. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Maya-maya ay natulog na lang kami. Kinabukasan, mas maaga kaming umalis ng bahay. Pinuntahan kasi namin ang kubo namin sa sapa. Kumuha kami ng isang bote ng langis na ginawa namin. Pagkatapos, nagtungo na rin kami sa bawangan. Nilibang na lang muna namin ang aming mga sarili sa trabaho. Kahit papaano, nakakalimutan namin ng pansamantala ang mga nangyari. Ayos! Tapos na ako dito. Kailan ba sahod natin? Wala ka pa ngang 5 araw dito, sahod ka agad nasa utak mo no? Alam nga namang ikaw ang nasa utak ko. Mas nakakakilabot naman yun, di ba? Kadiri ka. Kailangan mo ba ng pera, Noy? Oo Pautangin niyo ba ako, Manghermo? Hindi. Subukan mo lang na bumalik kay Petra. Wag na. Baka mamaya tanggalin pa ako ng bigla Ay, siya nga pala. Narinig namin kanina ron sa matatandang chismosa. Si Aling Petra daw, nakita nila kagabing lumabas ng bahay. May mga kasama mga lalaki. Tapos, parang natataranta daw. Ay, oo. Yan nga yung usapan kanina. Yung mga kasama raw ni Aling Petra, may mga dala raw na parang katana o itak ba yun? Sigurado ba kayo sa sinasabi nyo? Narinig lang naman namin yun. Sinabi lang din namin sa inyo. Sa sinabing yon nila Morong at Nonoy, bigla na akong napaisip. Mula kasi nang mangyari ang pagpatay sa dati niyang tauhan, napapansin ko na parang hindi na siya mapakali lagi. Wala na nga siyang oras na pagalitan yung matatandang chismosa sa trabaho. 2 araw na rin siyang hindi nadalaw sa bawangan. Tapos para bang palagi na lang siyang wala sa sarili. Dakong 5:00, tapos na kami sa mga gawain namin. Bago kami umuwi, dumaan na muna kami sa kilalang tindahan ng lomi sa lugar namin. Malapit lang din yun sa bahay ni Aling Petra. Nalibang kami sa kwentuhan habang kumakain
Kaya inabot na kami roon ng gabi. Magbabayad na sana kami sa tindera nang meron kaming makitang lalaki na naglalakad. Pagyewang-gewang at papalapit siya sa lumihan. Nung una, inakala namin na baka lasing lang yung lalaki. Pero nang makalapit na siya sa amin at nang pumwesto siya sa ilalim ng poste ng ilaw, doon na namin nasilayan ng karumal-dumal na sinapit niya. Tapyas ang pisngi ng lalaki. Sugatan ng buong katawan. Puro hiwa at umaagos pa ang dugo sa dibdib niya. Nagsasalita siya pero hindi na namin maintindihan. Napatayo na kaming apat. Hindi pa kami nakakalapit, bumagsak na ang lalaki. Gagi! Ano nangyari dyan? Uy! Tumawag kayo ng tanod! Kailangan ng mobile dito! Bilisan nyo! Natataranta na ang mga tao sa mga oras na yon. Nabulabog ang tahimik na lumihan, Kabanong. Habang kami naman ni Papa, nakatingin lang sa kawawang lalaki. Nang lumapit pa kami ng bahagya, nalaman namin na ang lalaking yon ay kasalukuyang tao ni Aling Petra sa bahay niya. Malaking palaisipan para sa amin yon. 2 sunod na biktima na may koneksyon din kay Aling Petra. Mga ilang minuto lang ang nakalipas, dumating na rin ang mga tanod. Aabutin pa sana ng 1 oras ang pagdating ng mga pulis, kaya nagpasya na nga ang tanod na isakay ang biktima sa tricycle nila. Humihinga pa kasi ang lalaki kaya nagkasakali silang baka maagapan pa. Ang kaso, wala pa sila sa ospital, bumigay na rin yon. Kami naman, naiyon pa rin kami sa lugar kung saan bumagsak ang biktima. Hindi kami makapagsalita ni Papa. Kita ko sa mukha niya ang kaba. Ako naman ay pinagpapawisan ng malamig. Grabe na talaga nangyayari sa atin ngayon, no? Sino ba kasing taong may kayang gumawa ng bagay na yon? Walang puso ang putik. Yung lalaki, hindi naman talaga umabot. Hindi na eh. Sabi ng mga tanod, naihina daw habang nasa tricycle sila. Tapos, sumuka ng maraming dugo. Meron daw sinasabi yung lalaki eh. May sinasabi siya. Ano? Nasabi ba sa'yo ng mga tanod? Narinig ko lang kay Tiyo. Kausap niya kasi kapitbahay naming tanod eh. Ang sabi, ang huling sinabi raw ng lalaking yon bago mamatay, aswang. Aswang? Nagkatinginan kami ulit ni Papa. Ako naman, Kabanong, pasimpleng inilibot ang tingin sa lumihan. Pati na rin sa labas, pero wala akong nakitang kahina-hinala. Maya-maya, nagpaalam na rin kami sa kanila matapos magabot ng bayad sa kinain naming lomi. Sa pagmamadali naming maglakad, isang babae ang nakabanggaan ni Papa sa daan. Muntikan nang matumba si Papa dahil sa tibay ng katawan ng babae. Pagtingin ko sa babae ay para siyang matikas. Nakasuot siya ng sando pero may panloob. May mga taling nakalagay sa pagkabila niyang braso. Meron din siyang panyo sa ulo at ang buhok naman niya ay kulot. Mas lalo siyang nagmukhang maangas dahil morena siya, pero halata na maganda rin siya. Pa, ayos ka lang? Ikaw naman kasi masyado ka nagmamadali eh. Pasensya na po. Hindi rin po ako nakatingin kaya nabangga ko kayo. Pasensya na po talaga. Hindi. Huwag kang gumingay ng pasensya. Ako ang may kasalanan. Malalim ang iniisip ko kaya hindi ko napansin na makakasalubong na pala kita. Ikaw ba, Iha? Nasaktan ka ba sa banggaan natin? Huwag niyo po akong intindihin. Ayos lang po ako. Pasensya na po ulit. Hindi ka taga rito, miss? Hindi napadaan lang. Umuwi ka na sa inyo. Delikado rito sa amin ngayon. Delikado? Bakit? Basta, delikado. Hindi ligtas kapag gabi rito. O sige na, Iha. Umuwi ka na sa inyo. At kami rin pauwi na rin. Pasensya na ulit, ha? Nginitian na lang kami ng babae. Naglakad na rin siya palayo. Bakit na? Type mo ba yung babaeng yon? Hindi ko yung type pa. Hindi ko lang alam kung bakit parang may kakaiba sa babaeng yon. Hindi naman yata siya aswang pero may kakaiba talaga sa kanya eh. Nahihiwagaan ako. Ganyan na ganyan din ang pakiramdam ko nung unang beses kong makita ang mama mo. Po? Talaga tong si Papa puro kalokohan. Oy, hindi naman kalokohan yon, totoo yon. Pag-uwi namin sa bahay,
Naganda na kami ng mga gamit namin para sa posibilidad na pagdating ng mga aswang. Pinahiran na rin namin ng langis ng bawang ang mga patalim na meron kami. Nagpahid din kami sa palibot ng bahay namin sa paniniwalang hindi makakalapit ang mga aswang dahil doon. Bandang 11:00 ng gabi, tahimik na ang paligid. Hindi kami makatulog. Inabot na kami ng umaga na mulat ang mga mata sa kababantay na baka may pumuntang aswang sa bahay. Pero wala. Puyat lang ang napala namin. Buti na lang, wala kaming ganong gagawin sa bawangan nung umagang yon. Habang nag-aalmusal kami ni Papa sa bakuran, dumating si Nonoy at Morong. Bago magsalita, inago pa ni Nonoy ang hawak kong pandesal. Oh, ano na naman chismis tong dala nyo? Hindi to chismis. Ito yung bagong impormasyon na sinabi ng mga pulis sa barangay. Tungkol ito sa mga biktima. Lalo na nun sa lalaki kagabi. Ang sabi ng mga pulis, itong 2 biktima na parehong tauhan ni Aling Petra, nag-a-addict daw pala. Yung lalaki kagabi, kaya raw nakapagsabi ng salitang aswang kasi sabog daw. Ang mga dumali daw sa kanila, hitman. Hitman ang sindikatong kinabibilangan nila. Siguro, itong 2 tinakbo nila yung droga na dapat ibebenta nila. Ay ayun, binalikan siguro sila. Yan bang sinasabi mo beripikado na ng mga pulis? O baka initial na investigasyon pa lang yan? Initial na investigasyon pa lang to. Inisyal pa lang pala. Wala pang kumpirmadong detalye. Kung naman tong si kwento. Sinabi ko lang naman ang nalalaman ko. Ay, teka lang. Nagsasaing nga pala ako. Wait lang ha. Maliligo lang ako. Sige na, dyan na muna kayo. Ito talagang si Nonoy Chismoso rin Hindi pa naman pala sigurado ang mga pulis. Kinakalat na agad yung nalaman niya. Uy Morong, nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Kanina ka pa tahimik Ayos ka lang? Oo, naririnig naman kita Lutang ka Himala. Anong himala? Himala? Wala ka sa sarili mo. Ano ba problema? Kasi pre, ewan ko Pero, baka kasi isipin mo weirdo ako Ha? Bakit ko naman iisipin yun? Buti pa sumama ka na lang sa akin. Meron akong ipapakita sa'yo. Hindi ugali ni Morong na magpabitin sa mga bagay na gusto niyang sabihin. Seryoso din siya nun. Kaya ang nasa isip ko talaga, mahalagang bagay ang papakita niya. Ramdam ko rin sa kanya na parang hirap na hirap siyang sabihin sa akin kung anuman ang sasabihin niya. Mga ilang minuto lang, nakarating na rin kami sa daan papuntang ilog. Malupa na roon at maputik. Sa lubong ang kilay ko nang tumigil na kami roon at parang merong hinahanap si Morong. Ano ba kasi yun pre? Kung may nawawala kang kayamanan dito, ipapahanap na lang natin kay Nonoy. Malakas ang pang-amoy nun kapag may pinapahanap na. Hindi. Meron ako nakita rito kagabi. Pero wala na. Dito mismo. Diyan. May mga bakas ng paa dyan, pre. Ha? Bakas ng paa? Kaninong paa naman yun? Malambot tong lupa kagabi kaya bumakat yung paa. Hindi siya basta paa, pre. Malaki. Hindi normal na gaya ng sa atin. Teka. Anong sinasabi mo? Pare, ganito kalaki Mahaba. Tapos payat. Tapos parang patulis yung paa. Papunta pa nga ron Kaso nagtataka ako, bakit ngayon wala na? Sigurado talaga ako na nakita ko yung kagabi. Inutusan ako ni Mama na magigib ng tubig sa ilog. Promise pre, nakita ko talaga yun dito. Bukod doon, meron ko pa bang ibang nakita? Wala na. Yun lang. Pero alam mo, meron ako naiisip. Naiisip na ano? Naisip ko lang bigla yung sinabi ng lalaking biktima kagabi. Yung aswang. Oo pre, alam kong iniisip mo na nabubuong na ako kasi hindi naman ako naniniwala sa mga ganun, di ba? Alam mo yun, pero bigla ko lang naisip Paano kung yung sinasabi niyang aswang yung mismong pumatay sa kanya? Paano kung yung aswang na yun paan niya yung mga nakita kong bakas dito? Kasi wala rito hanggang doon sa lumihan. Hindi naman malayo, di ba?
Palagay ko nga meron din mga dugo dito kagabi. Hindi ko lang siguro napansin kasi madilim. Yung bakas lang talaga ng paa napansin ko kasi malalim yung pagkakabakat pre. Basta. Uy, ano basta? Nakikinig ka ba? Oo pre, nakikinig ako. Naniniwala ako sa'yo. Ha? Naniniwala ka sa akin? Na baka aswang yung gumawa nun sa mga biktima? Oo. Sa katunayan, sa unang biktima pa lang, yun na agad ang iniisip namin ni Papa. Hindi lang namin sinasabi sa iba dahil ayaw naming magmukha kaming bida-bida. Isa pa, magagalit sa atin ang kapitan. Nakakabuang pre, no? Kilala mo naman ako noon pa, di ba? Hindi ako paniwalain sa mga ganyan. Pero pre, nagme-make sense yung mga detalye. Yung sugat ng lalaki nung una, pati yung pangalawa. Puro malalaking hiwa. Tapos, meron ding butas sa leeg. Aswang nga siguro, ano? Ang malaking katanungan dito, bakit lahat ng binibiktima ng aswang ay naging tauhan ni Aling Petra? At halos hindi naman nalalayo ang edad kay Papa. Pre, masama ang kutob ko dyan eh. Baka naman lahat na nagtatrabaho sa kanya, pinapatay. Hindi yan ang nakikita kong dahilan. May iba pang dahilan kaya ito nangyayari. Hindi pa lang natin alam. Kasi kung lahat ng trabahador ang punteriya, mas madali nila tayong magagalaw dahil madalas tayong nasa sakahan. Pero mas pinili nila yung mga taong minsan lang makita sa labas eh. Anong gagawin natin? Sasabihin ba natin kay Nonoy? Wag muna. Madaldal lang isang yun eh. Baka mamaya mapansin tayo ng aswang sa kakadaldal ng isang yun. Manahimik na muna tayo. Magkukunwaring walang alam. Kung makita natin yung aswang, anong gagawin natin? Sa ngayon, hindi ko pa rin alam. Sa oras na makita niyo sila, sabihin niyo kaagad sa akin. Napalingon kami sa likuran nang marinig ang tinig na yun ng isang babae. Namukhaan ko siya. Siya ang nakabanggaan ng tatay ko nung gabi. Mas maganda pala siya kapag umaga. Kitang-kita ang mukha niya. Sandali, di ba ikaw yung babaeng nakabanggaan ni Papa nung gabi? Oo, ako nga. Buti naman at naalala mo. Ano yung sinabi mo kanina? Sino ka ba? At bakit gusto mong sabihin namin sa'yo kapag nakita namin yung Sabihin na lang natin na pumapatay ako ng aswang. Seryoso ka ba, miss? Ikaw, pumapatay ng aswang? Kababae mong tao? O bakit? Lalaki lang ba ang pwedeng marahas? Hindi naman siya ganun. Pero ayon kasi sa pagkakaalam ko, ang mga aswang ay mababangis na halimaw. Tingnan mo naman babae ka, mahina ka, mahinin ka rin siguro. Paano mo malalabanan ng mga yun? Mahina? Mainhin? Pwede ba nating ikumpirma kung tama yung sinasabi mo? Ha? Lumapit ka sa akin. Suntukin mo ko. Bakit ko naman gagawin yan? Babae ka. Kung ayaw mong gawin, ako ang gagawa. Uy! Lumayo ka nga! Wala nang nagawa si Morong. Sinuntok siya ng babae sa muka. Sinundan pa yun ng malakas na sipa sa sikmura. Napatras si Morong dahil sa lakas ng pagkakasipa sa kanya. Hindi pa nakontento ang babae. Dinakma nito ang braso ni Morong at pilit na pinaikot sa likuran. Aray ko, basti! Awati mo nga ito isang to! Aray! Sabi mo kasi mahina eh. Ayan tuloy. Ako si Liana, anak ng dating pinakamahusay na birador ng aswang sa norte. Sapat na ba to para malaman mong hindi ako mahina? Oo na! Malakas ka na! Kaya pwede ba? Bitiwan mo na yung braso ko kasi masakit na eh. Binitiwan din naman agad ng babae ang kaibigan ko. Dumadaing pa rin siya ng sakit nang makalapit siya sa akin. Ramdam ko na parang nagkaroon siya ng trauma sa babaeng yon. Kung isa kang ambirador ng aswang, matutulungan mo pala kami sa problema ng baryo namin. Natutuwa ko kasi sa lugar na ito, may mga kagaya niyong handa palang harapin ng mga aswang. Kaya masaya akong sabihin na makikipag-isa ako sa inyo para matalo natin ng mga aswang na yon. Mga aswang? Oo, mga aswang. Hindi sila nag-iisa. Marami sila. At malaki ang posibilidad na ang dalawang biktima rito sa inyo ay magkaibang aswang ang gumawa. Ang hindi ko lang maintindihan sa ngayon, bakit yung dalawang biktima
ay may koneksyon sa iisang tao. Yun ay yung tinuturing nilang amo. Si Aling Petra. Sinasabi mo bang aswang si Aling Petra? Hindi aswang si Aling Petra, pero tingin ko may nalalaman siya sa mga nangyayari. Ngayon ko naiisip kung bakit parang aligagasan itong nakaraan eh. Kailangan nating malaman kung anong nalalaman ng sinasabi niyong Aling Petra. Para malaman din natin kung ano rin ba ang motibo ng mga aswang. Isa sa motibo nila, bawiin ang baryo namin. May kasaysayan kasi na sila ang unang nakatira dito. Pero napalaya sila ng mga manunugis noon. Kung ganon, wala na kayong dapat sayangin na oras. Kailangan na ninyong paghandaan ng mga aswang. Hindi lang kayo, kayong lahat mismo. Ang buong lugar dahil sa obserbasyon ko, sa mga susunod na araw, mas marami na silang makikita rito. Matagal ko na silang hinahanap. Ngayong alam ko na kung nasaan sila. Hindi na ako magdadalawang isip na ubusin silang lahat. Windam pa rin ako nung makauwi na kami sa bahay. Hindi ko inakala na ang morenang babae na nakabanggaan ni Papa ay marami na palang karanasan sa pagpatay ng aswang. Magkahalong pagkamangha at kaba ang naramdaman ko para sa kanya. Kinakabahan ako sa kanya dahil sa ginawa niya kay Morong. Parang hindi siya sasantuhin ng mga lalaking hindi makikinig sa kanya. Kinuwento naman ni Morong ang mga napag-usapan namin. Si Papa ay nawindang din. Pero pagdating ng hapon, pinag-usapan na namin ang paghahanda sa gagawin namin. Nasabi na rin namin kay Morong ang tungkol sa mga langis na ginagawa namin sa gilid ng sapa. Hindi ko inakala na darating ang oras na pati si Morong na hindi naman naniniwala sa mga aswang, makakasama namin sa pagpaplano kung papaano namin poprotektahan ang sarili sa mga nilalang na yon. Tama ba itong ginagawa natin? Baka mamaya mahuli tayo rito. Kailangan natin tong gawin. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga yung nalalaman ni Aling Petra sa mga nangyayari. Nung gabing yon, Kabanong, nasa gilid kami ng bahay ni Aling Petra. Tatangkain naming makapasok sa loob. Susubukan naming makasagap ng impormasyon mula sa matanda. Sumilip ako sa gilid. May mga nagbabantay pa rin sa harapan. Mas dumami ang bantay nila kumpara nung normal na araw. Halatang may kinatatakutan si Aling Petra nung gabing yon. Bagay na mas lalong nagbigay sa amin ng dahilan para ituloy ang mga binabalak namin. Pagpasok natin dito, rekta sa gilid meron diyang malit na iskinita papunta sa likod ng bahay. Malapit doon sa kusina. Mula ron, pwede nating marinig si Aling Petra na nagsasalita sa sala. Taas naman, balkonahin niya. Kabisado mo. Madalas ka ba rito? Naging boy ako rito bago ako nalipat sa Bawangan. Kumuha kami ng tamang pagkakataon, Kabanong. Nang masiguro naming wala namang makakahagip sa amin, ay agad naming inakyat ang pader at dumaan sa gilid. Nang makarating na kami sa likod ng bahay, sumilip kami sa bintana ng kusina. Nakita namin si Aling Petra sa sala. Hawak-hawak ang telepono. At base sa naririnig namin, ay parang nakikipagtalo pa siya. Kailan ba darating ang maraming tao para protektahan ako rito? Ha? Nagpaparamdam na ulit sila, Papa. Ako ang pinipeste ng mga yon dito. Samantalang kayo, nandiyan kayo sa malayo. Nakaiga sa kama at naghihintay na lang kung kailan mamamatay. Ako ang nasa panganib ngayon. Ang mabuti pa, magpadala ka rito ng maraming tao. Dahil hindi ko alam baka sa susunod na araw bumalik na sila para kunin ang gusto nilang kunin. At dahil... hello? Hello? Papa! Sumagot ka! Hello? Shit! Dahil sa mga narinig namin, mas lalo lang lumakas ang kutob namin na si Aling Petra ay meron talagang ginawa sa mga aswang. Pero kulang pa ang impormasyong hawak namin nung oras na yon. Kaya hindi na muna kami umalis. Nanatili pa kami roon ng ilang minuto. Sinubukan pa naming makalapit. Hindi nagtagal, naramdaman na lang naming may nakatutok na baril sa ulo namin. Marahan kaming humarap. Mga tao ni Aling Petra ang nakahuli sa amin. Kinaladkad nila kami papunta sa sala. Tinalian nila ang mga kamay namin at pinaluhod. Salbong naman ang kilay ni Aling Petra nang humarap kami sa kanya.
Anong ibig sabihin nito, Baste? Bakit kayo nasa bakuran ko nang hindi ko alam? Aling Petra, hayaan niyo po muna ako magpaliwanag. Wala kami masamang intensyon sa inyo. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Magpaliwanag ka. Kapag hindi ko nagustuhan ang paliwanag mo, ipapakulong ko kayong dalawa dahil sa trespassing kayo. Tungkol sa aswang, kaya kami nandito. Anong sinabi mo? Yung dalawan yung tauhan na pinatay. Alam namin na aswang ang dumali sa kanila. Ano pinagsasasabi mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng mga pulis? Aling Petra, alam ko na alam niyo ang sinasabi ko. Huwag na po tayo magkaila. Kaya lang naman po kami nandito kasi inaalam namin kung bakit parang may koneksyon sa inyo mga biktima. Nag-aalala lang kami na baka pati kami madamay dahil nagtatrabaho kami sa bawangan ninyo. Aling Petra, may aswang dito at malapit na silang bumalik. Gusto ko lang po malaman, ano ba ang ginawa ninyo sa kanila at bakit parang galit na galit sila? Manahimik ka! Hindi ko alam yung sinasabi mo! Narinig po namin na may kausap kayo kanina sa telepono, Aling Petra. Yun na ang patunay na may alam ka. Kung sasabihin mo sa amin kung anong dahilan at galit ang mga aswang sa inyo, matutulungan ka namin. Meron kaming kilalang birador ng aswang. Gumagawa na siya ng hakbang para pigilan ang gagawin ng mga... Tama na! Papalayain ko kayo ngayon. Pero kapag nalaman ko na minamanmanan niyo pa ako, baka ipatumba ko na kayong dalawa. Mula rin bukas, wag na kayong papasok sa bawangan ko. Pati ang tatay mo. Pati na rin yung isa mong kaibigan na mukhang tuko. Sige na. Kalat ka rin na yung palabas dito. Babawiin nila ang lugar na ito. Papatayin nila ang lahat na nandito kasama na kayo. Kung hindi kayo makikipagtulungan sa amin, lahat tayo magiging pataba na lang sa lupa na sila ang unang may-ari. Kaya sana, pag-isipan mo ito, Aling Petra. Sa iyo nakasalalay ang buhay ng maraming tao. Kung ano man ang kailangan nila, ikaw lang ang makakapagbigay nun. Hindi na sumagot pa si Aling Petra. Wala na kaming nagawa ng kaladkarin na nila kami palabas. Tinulak pa kami sa harapan. Tinutukan kami ng baril at pinagbantaan na huwag nang babalik. Kita mo na, nawalan pa tayo ng trabaho dahil sa mga plano mo. Pasensya na. Gusto ko lang naman na naiintindihan kita pare. Pero napakadelikado kasi ng ginawa natin eh. Wala tayong matinong plano. Naisipan mo lang kanina na magpunta rito. Tapos, nagpunta nga tayo. Eto ngayon ang nangyari. Masyado kang nagpadalos-dalos eh. Dinamay mo pa ako. Kainis ka naman oh. Nauna nang naglakad palayo si Morong. Hindi ko naman siya masisisi. Masyado rin talaga ako naging padalos-dalos dahil sa pagnanais na makasagap ng impormasyon. Umuwi na lang din ako. Sinabi ko agad kay Papa ang nangyari. Anong ginawa mo, Nak? Diyos ko naman, oh. Wala na tayong trabaho ngayon dahil dyan sa ginawa mo. At hindi lang tayong nawalan, ha? Yung dalawang kaibigan mo rin. Bakit kasi kumilos ka nang hindi nagsasabi sa akin? Alam mo naman, bantay sarado ang bahay ni Petra. Talagang nagpunta pa kayo ron. Pa, kailangan ng malaman kung anong koneksyon ni Aling Petra sa mga aswang. Kung babagal-bagal tayo, baka mahuli na lahat. Hindi naman tayo magbabagal-bagal. Ang kailangan natin, konkretong hakbang sa mga binabalak natin. Kung hinintay mo lang sana ako, edi pwede ko sana kausapin si Petra ng maayos tungkol doon. Kasi nakakausap ko naman siya ng maayos eh. Wala na. Ito na nangyari. Pasensya na pa. Gusto ko lang namang makatulong na mapuksa yung aswang na yun eh. Oo na. Gusto mo. Gusto ko rin naman eh. Sino bang hindi? Pero hindi mo malulutas ang isang problema kung wala ka namang maayos na mga plano. Ano pa kasing pumasok sa kukote mo at hindi mo kagad ako sinabihan? Hindi na ako nakapagsalita noon, Kabanong. Aminadong mali talaga ang ginawa ko. Kaya hinayaan ko na lang na sermonan ako ng sarili kong ama. Maya-maya lang, kumalma na rin siya. Napapakamot na lang siya sa ulo habang nakatambay kami sa tapat ng bahay. Yung babae, anong pangalan nga nun? Kailangan natin ng tulong niya. Meron akong naiisip na paraan. Anong paraan? Kung hindi natin mapapaamin si Petra sa maayos na usapan, mukhang kailangan na natin puwersahin.
Kailangan natin ng babaeng yon. Ibig niyong sabihin, kukunin natin si Aling Petra ng sapilitan? Oo. Kaya kailangan natin si Liana. Dahil siya lang naman ang may kakayahang makagawa nun. Bumuntong hininga na lang ako, Kabanong. Kinabukasan, pumunta sa bahay si Nonoy. Nagtataka siya dahil galing siya sa bawangan. Pero pinagtabuyan siya ni Aling Petra. Hindi ko na napigilang sabihin sa kanya ang katotohanan. Sinabi ko ang lahat ng may kinalaman sa pagkamatay ng mga biktima. Sinabi ko lang sa kanya na naghihinala kami sa amo namin. Pero wala akong sinabi tungkol sa aswang. Diyos ko naman, pare naman. Ano pa pumasok sa utak nyo ni Morong? Bakit yun naman pagbibintangan ng amo natin? Amo natin yun eh. Siya nagpapasahod sa atin. Buti sana kung hindi kayo nahuli. Eh tingnan mo, pati ako na walang kamalay-malay, nawalan ng trabaho. Seryoso na ako sa pinapasukan ko, pre. Ngayon, wala na. Pasensya ka na talaga, Noy. Kasalanan ko ang lahat. Ako kasi nakaisip nun eh. Nadami lang talaga si Morong, pati na ikaw. Wala na tayong magagawa niyan. Nangyari na eh. Kilala mo naman si Aling Petra. Hindi na niya babawin kapag nasabi na niya. Ang problema ko lang nito, saan ako ngayon papasok? Maghahanap na lang siguro ako sa bayan. Pasensya na talaga. Hindi naman ako galit sa iyo eh. Ayos lang naman. Ganun talaga. Hanap na lang siguro ng ibang trabaho. Hindi ka talaga galit? Hindi nga. Wala naman na tayo magagawa eh. Kung magagalit ako masasayang lang ang lakas ko. Sa susunod na linggo naman, subukan ko na lang sumama sa pinsan ko. Teka, si Murong pala. Di natanggal din. Yun nga. Siya yung galit sa akin. Iniwan niya ako kahapon. Magagalit talaga sa iyo yun. Kailangan na kailangan niya ng trabaho eh. Kaya nga. Kasi ako nagpadalos-dalos eh. O sige pre, dito ka na muna ha. Puntahan ko lang yung pinsan ko. Naglakad na palayo si Nonoy. Ako naman, naiwang nakatulala sa bakuran namin. Maya-maya lang, inutusan ako ni Papa na lumabas ng bahay para bumili ng pananghalian. Papunta pa lang ako sa palengke nang makita ko si Liana sa gilid ng tindahan. Kalmadong kumakain ng tinapay. Agad ko naman siyang nilapitan. Uy, buti na lang nandito ka. Pwede ba kitang maimbitahan sa bahay? Kailangan ka makausap ng papa ko eh. Sandali. Yung pinamanman ko sa inyo, may nakuha ba kayong impormasyon? Tungkol dyan, pumalpak kami. Nahuli kami. Kaya ngayon, kailangan ka namin. Ikaw lang ang makakagawa ng paraan sa naiisip namin ng tatay ko. Napailing na lang ang babae. Sinamahan niya ako saglit bumili sa palengke. At pagkatapos, sabay na rin kaming umuwi sa amin. Pinag-usapan nilang dalawa ang naiisip ng tatay ko na plano. Wala namang problema yon kay Liana. Kaya agad din naman silang nagkasundo. Bandang 11:00, isinabay na rin namin si Liana sa pagkain bilang pagbibigay galang. Sisiw lang yung gagawin ko. Pero ang gusto ko lang masiguro, kung hindi ba kayo mapapahamak pagkatapos kong gawin yon. Ako kasi, kayang-kaya kong tumakas. Kapag nalinawan naman na si Petra, tingin ko naman hindi na siya magagalit sa amin. Ay, siya nga pala. Matanong ko lang, ikaw lang ba yung mag-isang tumatrabaho sa mga aswang? Wala ka ba mga kasama? Meron, pero nagpapasama lang ako sa kanila kapag talagang hindi ko na kaya. Iha, meron ka bang impormasyon kung kailan darating ang mga aswang dito? Mang Hermo, nandito na sila sa probinsya nyo. Hindi nyo lang alam at hindi nyo lang napapansin. Ang kailangan nating malaman ay kung kailan nila sisimulan ng pagbawi sa lugar na ito. Gusto rin namin tumulong. Meron kami mga ginawang langis na pangontra sa mga aswang. Gawa yun sa mga nabubulok na bawang at pinakuluan namin. Bulok na bawang? Pinakuluan? Pwede ko ba makita? Pagkatapos ng aming pananghalian ay agad na namin siyang isinama sa gilid ng sapa. Pinakita namin sa kanya mga gara-garapon na naipon naming langis. Inamoy-amoy pa niya yon. Sinuri na maayos. Naguguluhan kami sa kanya noon
kaya hindi na naiwasan ng tatay ko na magtanong. Teka, ano ba ginagawa mo? Ibig ko sabihin, may mali ba sa mga ginawa naming langis? Walang mali. Sa katunayan, kilala ko ang langis na ganito. Saan niyo ito natutunan? Isang kilalang albularyo sa bayan, si Imo. Tinuruan niya kami kung paano gumawa ng ganyan. Sabi niya, mabisang pangontra daw sa mga aswang yan. Sabi ko na nga eh. Kay Imo pala to galing. Bakit? Kilala mo si Mang Imo? Si Imo ang guro namin sa pagiging manunugis nung nakaraang taon. Hindi ko na siya nakakausap nung umalis kami sa baryo namin. Itinuro niya sa akin kung saan siya nakatira. Bukod dito sa mga langis na ito, meron pa tayong makukuha sa kanya na pwede rin nating magamit laban sa mga aswang. Nagkatinginan kaming dalawa ni Papa. Pakiramdam namin ay magtatagumpay ang mga binabalak namin. Nung sandaling yon, ay agad na kaming bumiyahe papunta sa bayan. Hapon na makarating kami sa barangay kung saan nakatira si Mang Imo. Pero nang dumating kami roon, nagtaka kami kung bakit maraming tao sa loob ng bakuran nila. Nakita na lang namin na meron na palang nakaburol doon. Kinabahan ako nang makumpirma namin na si Mang Imo yon. Ayon sa mga nakausap namin na kamag-anak, pinasok daw ng mga kalalakihan si Mang Imo habang natutulog. Ang pagkakaalam nila, mga magnanakaw lang ang pumasok. Pero base sa kwento ng mga nandun, grabe daw ang tinamang sugat ni Mang Imo. Ang unang pumasok sa utak ni Liana, pinatay yun ng aswang. Sandali kaming nakilamay doon at 10:00 na ng gabi nang umalis kami. Iniisa-isa na ng mga aswang ang mga albularyo na alam nilang magiging tinik sa mga plano nila. Kailangan na natin magmadali. Kung ganon, kunin na natin ngayon si Petra. Kailangan na natin malaman kung ano ba talaga ang kailangan ng mga aswang sa kanya. Natataranta na kami noon, Kabanong. Kaya naman, dali-dali kaming umuwi sa baryo. Pinunta agad namin ang bahay ni Aling Petra. Sakto naman na noong mga oras na yon, ang ibang bantay ay natutulog. 3 lalaki lang ang nanatiling gising, tapos wala pa sa sarili. Agad na pumasok si Liana. Walang katakot-takot at sa harapan pa talaga siya dumaan. Hindi namin alam kung ano ang ginawa niya. Pero makalipas lang ng ilang minuto, bitbit na niya sa balikat ang matandang babae. Wala yung malay. Dinala namin si Aling Petra sa gubat. Itinali na muna namin siya sa puno para hindi siya makatakas. Mga ilang minuto lang, nagkaroon na siya ulit ng malay. Anong ginawa niya sa akin? Bakit masakit ang ulo ko? Anong pinamoy sa akin ng babaeng yan? Ikaw, Baste, ikaw ang may kagagawa nito, ana. Gumaganti ka sa ginawa ko sa iyo. Kayo naman ang may kasalanan nun eh. Aling Petra, wala pong pagganti ang nangyayari ngayon. May kailangan lang po kaming malaman sa inyo, kaya po namin to ginawa. Petra, may mga itatanong lang kami sa iyo. Sana sumagot ka na maayos. Sino kayo sa akala nyo? Sinasayang nyo lang ang oras ko. Pakawalan nyo ako dito mga bisit! Anong kinalaman mo sa mga aswang? Biglang natigilan si Aling Petra sa tanong ni Liana. Napatitig lang siya sandali. Tila nagdadalawang isip kung sasagot o hindi. Alam kung meron kang kinalaman sa mga pagkamatay na nangyari. Kailangan mong sabihin sa amin ang mga nalalaman mo. Kung hindi rin namin alam kung anong plano ang magagawa namin laban sa kanila. Magsalita ka. Sabihin mo ang mga nalalaman mo. Sino ka ba? Bakit ang dami mong alam? Ikaw ang maraming alam, hindi ako. Dayo lang ako rito. Nagkataon na yung hinahanap ko ay ang magdudulot sa inyo ng gulo. Kaya kailangan nating magkaisa. Aling Petra, papunta na ang mga aswang. Sa ayaw at sa gusto nyo, makakarating sila rito. Yun ang dapat natin paghandaan. Dahil kung hindi, maraming buhay ang mawawala at baka kayo rin. Kaya sige na, tulungan nyo kami. Makipagtulungan po kayo sa amin. Alam ko ang lahat. Kaya pinatay nila ang 2 kong tauhan.
Dahil silang dalawa ang kasakasama ko nung pinasunog namin ang mga bangkay ng mga aswang na napatay ng mga tao ng tatay ko. Tingin ko, gumaganti na sila sa pamilya ko. Nitong nakaraan lang, binalita sa akin ng tatay ko, 2 sa kamag-anak ko ang pinatay na rin nila sa kabilang probinsya. Naghahasik na sila ulit ng lagim. Ano ba ang naging kasalanan ng pamilya mo sa mga aswang? Isang kasunduang maraming taon na ang nakalilipas. Bata pa ako noon. Nakilala ng tatay ko si Christopher, isang lehitimong aswang. Siya ang namumuno sa mga aswang dito sa baryong ito. Tahimik ang buhay nila. Wala silang sinasaktang mga tao. Dugo at laman ng hayop ang pagkain nila. Para silang mga tao rin kung mamuhay. Pero nang makilala niya ang tatay ko, na ang ama ko, nang tanging nasa utak ay pagpapayaman, dito na nagbago ang lahat. Naging magkaibigan silang dalawa hanggang sa dumating sa puntong si Christopher ay naging ganid na rin gaya ng tatay ko. Pinagbebenta niya ang ibang lupa na hindi rin naman sa kanya. Sinamantala ng tatay ko ang pagiging lulong ni Christopher sa yaman. Inalok ng ama ko si Christopher ng malaking halaga ng pera. Kapalit ang baryong ito. Sa pagiging sakim ni Christopher, pumayag siya agad kahit na ayaw ng ibang aswang. Nang mabili na ng tatay ko ang baryong ito, pinapatay ng tatay ko ang lahat ng aswang na narito. At sinunod nila si Christopher sa kabinawi ang pera. Ang katwiran ng tatay ko noon, walang karapatang mabuhay ang mga aswang sa mundong ito, lalo na sa lipunan ng mga tao. Nabawi niya ang pera. Naging pagmamayari pa niya itong baryo. Ang sama naman ang ginawa ng tatay niyo. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit gumanti ang mga aswang. Malaki ang tsansa na buhay pa si Christopher. At ang nakakatakot sa pwedeng mangyari, kagaya ng ginawa ng tatay mo sa mga kapwa niya aswang noon. Baka ganun din ang gawin nila sa mga taong narito ngayon. Dabay na to. Isa lang ang naiisip kong paraan na mapipigilan sila sa gagawin nila. Kailangang isuko natin sa kanila ang tatay mo. Kung buhay pa siya. Buhay pa ang tatay ko. Ang kaso, paalis na siya ngayon. Papunta na siya sa ibang bansa. Hindi ko na siya mapipigilan. Buwisit siya. Siya dapat ang umaharap sa problemang ginawa niya noon. Kaming mga bagong henerasyon sa pamilya namin ang naghihirap ng dahil sa kanya. Anong gagawin natin ngayon yan? Kailangan nating palisin ng mga tao rito sa baryo. Ibalik ang lugar na ito sa kanila para hindi mapahamak ang mga residente. Kung darating sila rito at nandito pa ang mga tao, dadanak ang dugo. Gusto ko sila makausap. Gusto ko ipaliwanag sa kanila na hindi ko kasalanan ang nangyari. Nabiktima lang din kami ng pagiging sakim ng tatay ko. Hindi sila makikinig sa'yo. Bakit hindi? Kung yun naman talaga ang nangyari. Tingin mo makikinig pa sila sa anak ng taong umubo sa lahi nila? Hindi napapakiusapan ng mga aswang. Di ka sa kanilang gumante kapag merong nalalaga sa angkan nila. Wala na tayong ibang magagawa ngayon. Kung hindi, gagana ang mga plano natin. Kung hindi gagana ang mga plano natin, ang tanging paraan lang, labanan sila ng patayan. Petra, marami kang pera. Magdagdag ka ng tao. Kailangan mo ng maraming tao dahil siguradong ikaw ang uunahin nilang patayin. Pero mas kailangan muna nating unahin ng mga residente. Kailangan nilang maintindihan kung anong banta ng mga aswang. Makikinig naman kaya sila? Kailangan nila makinig. Kung hindi, katapusan na ng lahat. Pinakawalan na namin si Aling Petra. Nagkasundo naman sa mga napag-usapang plano. Sa katunayan, agad na nagpahanap ng maraming tao si Aling Petra para sa dagdag panlaban sa mga aswang. Ang kaso nga lang, wala kaming alam kung kailan aatake ang mga aswang. Blanko kami sa mga kilos nila. Makalipas ang halos 2 linggo, himulang tila walang nagpaparamdam na aswang sa lugar namin. Walang kumakalat na balita na may bago silang nabiktima. Kaya kami, nababahala kami sa katahimikan ng mga nilalang na yon. Hindi namin magawang maging kampante. Oh, yan na. Nandiyan ka na pala. Halika, pumasok ka rito. Nandito na naman si Ate Ganda. Buo na naman ang araw ko. Woo! Uy,
Tumigil ka nga. Ipahuhu ka pa dyan. Kapag ikaw binalian ng buto niyan, ewan ko na lang sa'yo. Balita na ba, iha? Sa kasamaan palad, wala pa rin hanggang ngayon. Kinausap ko na nga ang iba kong mga kasamahan para tumulong sa paghanap eh. Ang kaso, wala pa rin silang makuhang impormasyon. Masyadong mailap itong mga aswang na ito. May binabalak silang matindi kaya sila tahimik eh. Ganyan ang ugali ng mga aswang. Hahayaan ka muna nilang maging kampante saka sila aatake. Kaya dapat, kayo dito, alerto. Si Aling Petra pala, kumusta? Ayos naman siya. Nagpaparonda siya ng mga tao niya palagi. Pakibigay itong kwintas na ito sa kanya. Gawa pa ito ni Imo nung nabubuhay pa siya. Pabisang proteksyon to sa mga masasamang elemento. Sige, ako na lang magbibigay sa kanya. Tamaan na kita. Sabi na rin kasi. Tara, dali mo na rin yung itak natin. Lumabas kami ng bahay para puntahan si Aling Petra. Noong mga sandaling yon, Kabanong, maaliwalas lang ang paligid. Wala kaming nararamdaman na kahit na anong panganib. Para bang perpekto ang gabing yon sa pagpapahinga. Ang payapa. Pero hindi ko maiwasang hindi pagdudahan ng katahimikan na yon. Pakiramdam ko, sa likod ng katahimikan na yon ay may nag-aabang na kaguluhan. Hindi makampante ang kalooban ko. Pagdating namin sa harapan ng bahay ni Aling Petra, hinarangan agad kami ng dalawang lalaki sa harapan. Nag-inspeksyon sila kung aswang ba kami o hindi. Pinakain nila kami ng bawang, saka nila kami pinapasok. Baste, ano ginagawa mo rito? Nandito lang po kami para sana ibigay itong kwintas. Pinabibigay ni Liana. Kailangan nyo raw po itong isuot eh. Mabisang proteksyon sa masasamang elemento. Kabilang na raw po yung aswang. Sige, maraming salamat. Akin na. Aling Petra, di ba good girl na kayo ngayon? Baka naman pwedeng makabalik na kami sa trabaho. Alam mo ba kung anong panganib ang nakaamba sa lahat ng narito sa baryo ngayon? Tapos ikaw, trabaho pa rin niyang iniisip mo? Pagpasensya nyo na pa itong kaibigan ko ha. Medyo sira ulo po kasi talaga itong isang to eh. Sige na po, uwi na po kami. Isuot nyo na lang po yan ha. Lalabas na sana kami, pero biglang may matandang lalaki nang pumasok sa sala. Nagsalubong ang kilay ni Aling Petra. Hindi niya kilala ang matandang lalaki. Maputla ang kulay ng balat nito. Nakasuot ng kulay itim na mahaba. May salamin na bilog at merong tungkod na bakal. Sandali, sino ka't nakapasok ka rito? Mas maganda sigurong itanong mo sa akin kung papaano ako nakapasok rito. Sino ka ba? Sumagot ka naman na maayos ah. Sa mga sandaling yun, ay kinakabahan na kami ni Nonoy. Nakahawak na kami sa itak. Nakahanda na kami sa kahit na anong pwedeng mangyari. Hindi mo na ba talaga ako naalala, Petra? Kung sa bagay, ang tagal nang huli tayong nagkita. Bata ka pa dun eh. Teka, wag mo sabihing Christopher de Vera. Ang kaibigan ng ama mong nagtaksil sa akin at sa mga kauri ko. sandali. Paano ka nabuhay? Pinatay ka na nila. Tingin mo talaga ay mapapatay ako ng mga bala ng baril? Hindi ako magiging pinuno ng mga aswang kung mapapatay lang ako ng mga pangkaraniwang tao. Ang tagal kong nagpahinga. Ang tagal kong nagmasid. Ang tagal kong pinaghandaan ang sandaling ito. Ngayong malakas na ulit ako. Gusto kong simulang bawiin kung ano ang para sa akin. Hindi ako ang may kasalanan ng lahat. Wala akong kinalaman sa mga napagkasunduan nyo ng tatay ko. Kung gusto mong bawiin ng mga bagay na kinuha niya sa'yo, siya ang puntahan mo. Wala na rin saysay. Ha? Anong walang saysay ang sinasabi mo? Wala na rin saysay kung ama mo pa rin ang pagtutuunan ko ng pansin. Matanda na siya. Malapit na rin naman siyang mamatay. Napagtanto ko na lang naman kasi na wala na rin siyang halaga sa akin. Pwede ko namang maibalik sa akin ang nawala sa akin sa ibang paraan. Itong baryong ito at ang angkan ko na pinagpapapatay ng mga tao ng ama mo. Anong binabalak mo ngayon?
Kailangan kita, Petra. Kailangan kita para mabuo kong muli ang bagong henerasyon ng mga aswang. Kailangan ko ang Arsinas at alam kong ikaw lang ang makakapagbalik nun sa akin. Aling Petra, anong Arsinas? Arsinas, yun yung ginagamit nila para magparami. Ginagamit nila yun sa normal na tao para gawing aswang. Pambira ka naman. Bakit hindi mo ito sinabi sa amin? Manahimik ka lang, lalaki. Hindi ka kasali sa usapan. Ikaw, Petra, dali mo ko sa lugar kung saan nyo inilagay yon. Kung hindi, papatayin ko ang mga tao rito. Pati na rin ang dalawang lalaking yan. Kailangan mapa sa akin ang bagay na yon. Sa oras na mapa sa kamay ko ang Arsinas, masisimulan ko ulit na gumawa ng bagong angkan, bagong henerasyon. Ang mga tao rito, sila ang gagawin kong bagong kasapi. Sila ang magiging bagong dugo ng mga aswang. Wala akong alam kung saan nakalagay ang bagay na yon. Si Papa, siya lang ang nakakaalam kung nasan yon. Siya ang tanungin mo. Wag mo kong linlangin, Petra. Hindi ako pinanganak kahapon. Alam ko na isa ka sa pinagsabihan niya kung saan ang Arsinas. O gusto mo yatang mamatay ang dalawang ito? Huwag kang magpapadala sa kanya, Aling Petra. Kaya namin to. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko noon, Kabanong. Pero nagmamadali akong lumapit sa matandang si Christopher. Sinubukan ko siyang tagain ng itak na hawak ko. Pero sinalag niya lang ang itak ko gamit ang kamay niya. At parang hindi man lang niya naramdaman ng talim. Inagaw niya sa akin ang itak at saka tinapon sa gilid. Dinilaan pa niya ang palad niyang nagdurugo. Nagulat na lang ako nang hawakan niya ako sa leeg. Tinaas niya ako at saka binalibag sa gilid. Ikaw, gusto mo rin ba? Pagtingin ko kay Nonoy, naninigas na siya sa kinatatayuan niya. Hindi na siya nakapagsalita. Nanlalambot ang tuhod. Ako naman, sinubukan kong bumangon pero hindi ko na inulit ang ginawa ko. Alam kong mamamatay lang din ako kapag ginawa ko pa yon. Ayun, Petra. Sasama ka sa akin kung gusto mo pang mabuhay ang dalawang yan. At ng mga taong nasa labas. Na, sasama na ako. Huwag lang kayong gumawa ng gulo ngayong gabi. Baka may gawin siyang masama sa inyo, Aling Petra. Huwag kayong mag-alala, mga iho. Hindi ko siya sasaktan. Mapait naman akong kausap eh. Huwag lang akong lolokoy na gaya ng ginawa ng ama nito noon. Marahang naglakad si Aling Petra. Dinakma naman siya agad ni Mang Christopher. Kinaladkad siya palabas ng bahay. Sinubukan ko pang habulin pero paglabas ko ng pintuan, may mga aswang na nakaabang at humarang sa akin. Wala na akong nagawa. Napaupo na lang ako sa gilid habang dinadaing ang sakit ng balakang ko. Nang makalis na nga ang mga aswang, wala akong sinayang na pagkakataon. Dali-dali kaming bumalik sa bahay ni Nonoy. Sakto naman na naroon pa rin si Liana. Bakit parang natataranta kayo dyan? Si Aling Petra, Paano nangyari? yung Christopher na aswang, buhay siya. Kinuha niya si Aling Petra. Kukunin na ng aswang na yon ang Arsinas. Anong Arsinas naman yan? Kagamitan sa pagpaparami ng aswang. Kailangan natin silang pigilan. Kapag nakuha na nila yon, yung mga residente rito sa atin, gagawin nilang aswang lahat. Magiging baryo na ulit ito ng mga aswang. Wala na siyang pakialam sa tatay ni Aling Petra. Ang tanging iniisip na lang niya ay kung paano bubuhayin ang lahi nila. May natira pa ba sa mga tao ni Aling Petra na pwedeng sumama sa atin? Wala na. Lahat pinatay ng mga aswang. Mang Hermo, yung langis na ginawa nyo, ilagay nyo sa malaking galon. Gagamitin natin yon. Susundan natin sila at babawiin natin si Aling Petra. Pero hindi naman natin alam kung saan sila nagpunta eh. Anong gagawin natin? May dala akong langis ng lana. Susubukan natin silang mahanap gamit nito. Pumunta agad kami sa gilid ng sapa para isalok sa mga galon ng mga langis na ginawa namin. Kakaunting garapon na lang ang natira doon. Pagkatapos, rekta ronda na kami sa gubat. Parang kinakain na ng kaba ang sistema ko noong mga oras na yun, Kabanong. Napapasaba kami sa labanan kontra sa mga aswang. At tingin ko noon,
maliit lang ang tsansa na makauwi kami ng kumpleto. Ang mga aswang ay malalakas ang pandinig, pero mas malakas ang pangamoy nila sa dugo. Iwasan yung masugatan habang naglalakad tayo. Sa oras na masugatan kayo, mahirapan na tayo makalapit kahit hindi tayo lumilikha ng ingay. Kapag nakita na natin sila, wala tayong sasayangin na oras. Kayo ang bahala sa mga tauhan, ako na ang bahala dun sa pinuno nila. Kakayanin mo yun? Marami na ako nakaharap ng mga aswang sa norte. May mga pagkakataong muntikan ko pang ikamatay. Kaya hindi na ito bago sa akin. Kakayanin ko ito. Kaya kayo, dapat kayanin nyo rin. Wala kaming karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero susubukan naming lumaban sa abot ng aming makakaya. Tumango na lang si Namangha kami ng bigla ngayong nagliyab. Wala kaming kaalam-alam na talagang umaapoy ang langis na yon. Dahil sa ginawa namin, nagkanda ubo-ubo ang mga aswang. Nakahawak sila sa mga lieg nila. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakaiga ng mga yon. Kakaunti na lang ang natira. Karamihan pa ay paggewang-gewang ng maglakad. Kayo nang bahala sa iba. Ako nang bahala sa pinuno. Tinulungan namin patayin ang ibang aswang na naghihingalo, habang si Liana ay nilapitan niya si Mang Christopher. Ito lang ang bukod tanging hindi naapektuhan ng singaw ng langis. Pambira, hindi ko inakala na darating ako sa gantong punto. Sa gilid mo! Huwag dumaldal, focus lang! May kalamangan naman kami sa mga aswang nung oras na yon, Kabanong, dahil nahihilo na sila. Kaya naman, hindi kami nahirapan sa pakikipaglaban sa kanila. Nagalusan naman kami pero hindi ganun kalala. Nang matalo na namin ang mga yon, parang nagkaroon ako ng mataas na moral para tumulong sa pakikipaglaban sa pinuno. At talaga palang matitigas ang ulo ng mga tao sa bagong henerasyon. Pasensya ka na, tanda. Pero ganito talaga ang mga tao. Makukulit lalo na kapag may mga epal na bigla na lang na-eksena. Mabuti na lang at dumating kayo. Nag-uumbukan ng mga muscle sa katawan. Noong mga sandaling yon, aminado kong kinilabutan ako. Pinagpapawisan ako ng malamig. Maging ang tatay ko ay hindi rin makapaniwala sa nakikita namin. Pero si Liana, ang nag-iisang babae sa amin, kalmado lang siya. Parang wala man lang siyang nararamdaman na kahit konting takot o kaba. Hindi nagtagal, umatake ang mabangis na aswang.
para sa akin matuunang atensyon niya. Wala nang laban sa'yo yan. Ako na ang harapin mo. Sa tingin mo talaga kakayanin mo akong talunin? Sa tintig mo pa lang parang wala ka nang kayang gawin Wala siyang kalam-alam na habang nagsasalita siya, palihim ko nang binuksan ang garapon sa loob. Marahan siyang lumapit sa akin. Mas lalong naramdaman ko ang kaba. Tapos na ang henerasyon na gusto mong buhayin. Wala na mga aswang na kasama mo noon. At kahit na gawin mong aswang ang mga normal na tao sa baryo, hindi pa rin sila yon. Ibang aswang na sila. Kaya tanggapin mo na lang na tapos na ang henerasyon mo. Ha! Kapal ng mukha mo magsalita sa akin ng ganyan. Nilinlang ako ng ama ng taong yan. Pinatay nila ang mga kasama ko para sa kasakiman. Tapos, sasabihin mo sa akin na tanggapin ko na lang ang mga nangyari. Wala kang nalalaman, bata. Masyado ka pang mangmang sa tunay na hindi ko kailangan malaman pa ang mga nalalaman mo. Punutan ng tinik ng mga sandaling yon. Sobrang saya namin. Sobrang sarap sa pakiramdam. Matapos ang laban, inalalayan ko na rin makatayo si Papa. Si Liana naman ay kaya na rin maglakad mag-isa. Sanay na raw kasi ang katawan niya, kaya parang wala lang sa kanya ang bugbog. Mula nang matalo namin ang mga aswang, mas naging payapa na ang lugar namin. Wala na mga sumunod na biktima. Si Aling Petra naman, nagbago na rin ang ugali. Bumait na siya sa lahat, lalong-lalo na sa amin. Sigurado ba? Makakapasok na ulit tayo sa bawangan? Oo nga, sabi ni Aling Petra. Natalo na kasi namin yung mga aswang, di ba? Budbud na siya palagi O pre, pasensya na pala nung nakaraan ha. Alam ko, mali yung ginawa ko. Ayos na yun. Pasensya na rin kasi nilayasan kita. Pero ngayon, magkakasama na tayo ulit sa pagtatrabaho, masaya na ako ron. Mamaya na yung usapan ninyo. Tapos nang niluluto namin dito Kumain na kayo. Kanina pa gutom yan si Nonoy Ayos! Sakto! Nagsalo-salo kami nung gabing yon, Kabanong. Masaya at kampante na kami sa buhay. Naging parte na rin ng buhay namin si Liana. Si Liana na napadalas na rin ang pagtambay sa amin mula nang matapos ang problema sa mga aswang. Wala na kaming nakita pang aswang sa probinsya namin, Kabanong. Bagay na gabi-gabi kong ipinagpapasalamat. Hanggang ngayon, hiniling ko na sana wala ng mga nilalang na gaya ng aswang ang magasik ulit ng kaguluhan hindi lang sa aming lugar, pati na rin sa ibang liblib na probinsya. Hanggang dito na lang po, Kabanong. Maraming salamat po at pinagpalang araw sa inyong lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago po tayo magwakas ay muli nagpapasalamat po ako sa inyong pagsubaybay sa kwento natin ngayong araw na ito. Sana po nagustuhan nyo. Kung gusto nyo po yung mga ganitong klase ng kwento, kung maaari lang po sana ipindutin nyo po yung subscribe button at syempre yung notification bell para lagi kayo nanonotify pag meron kami mga bago mga videos. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutang mag-comment at mag-like na rin. Ngayon, kung medyo bitin rin kayo dito, bisitahin nyo na rin po yung iba nating mga channel, yung Pamela Clamil. Nagnanarrate rin po ako doon bilang si Lolo Pael
At saka ako, bilang si Kabanong. Konti pa lang po yung mga subscriber doon kaya sana ay mag-subscribe rin po kayo doon. Mag-comment at mag-like. At kung bitin pa rin po kayo, eto, bisitahin nyo naman po yung bagong-bagong channel natin. Yung Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong mga moving images doon. Kaya pwede na rin po kayong nanonood. Hindi lang po kayo nakikinig. Or kung gusto nyo, pwede rin nakikinig lang. Or pwedeng pareho yung ginagawa. O di ba mas maganda? Kaya sana po ay mag-subscribe rin kayo doon para maging isa kayo sa unang 100,000 subscribers ng channel na yon. Malaking tulong po kung mag-iwan din kayo ng comment at ng like. At para hindi na kayo mahirapan na hanapin ang ating mga channel na yon, ilalagay na po natin ang link sa description o ipipin comment po natin ang mga link ng mga nasabi ko mga channel. So hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!